Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Narinig ni Jacob na ang mga anak na lalaki ni Laban ay nagsasabi, "Kinuha ni Jacob ang lahat ng ari-arian ng ating ama. Ang lahat ng kayamanan niya ay nanggaling sa ari-arian ng ating ama." Napansin din ni Jacob na nag-iba ang pakikitungo ni Laban sa kanya, di tulad ng dati. Sinabi ng Panginoon kay Jacob, "Bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa mga kamag-anak mo at makakasama mo ako." Kaya ipinatawag ni Jacob ang mga asawa niyang sina Raquel at Leah na naroon sa pastulan ng mga hayop niya. "Napansin ko na nag-iba ang pagkikitungo ng iyong ama sa akin, di tulad ng dati, pero hindi ako pababayaan ng Diyos ng aking ama. Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko, pero dinaya pa niya ako. 10 beses niyang binago ang kabayaran ko, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya. Nang sinabi nga ni Laban na ang batik-batik na mga kambing ang siyang bayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin." Sinabi pa ni Jacob, "Nang panahon ng pagkakastahan ng mga hayop, nanaginip ako. Nakita ko na ang mga lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Sa panaginip ko, tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, 'Jacob.' Sumagot ako sa kanya, 'Narito po ako.' At sinabi niya, 'Masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik.' Ginawa ko ito dahil nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel, sa lupain kung saan binuhusan mo ng langis ang bato na itinayo mo bilang alaala, at doon ka rin nangako sa akin. Ngayon, maghanda ka at umalis sa lugar na ito at bumalik sa lugar kung saan kay sinilang." Sumagot si Raquel at si Leah kay Jacob, "Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Ibang tao na kami sa paningin niya. Ipinagbili na kami at naubos na niya ang perang pinagbilhan sa amin. Ang lahat ng yaman na binawi sa kanya ng Diyos at ibinigay na sa iyo ay maituturing namin na mamanahin namin at ng aming mga anak. Kaya gawin mo ang sinabi sa iyo ng Diyos." Naghanda si Jacob para bumalik sa Kanaan, sa lupain ng ama niyang si Isaac. Pinasakay niyang mga anak niya at mga asawa sa mga kamelyo. Dinala niya ang mga hayop niya at ang lahat ng ari-arian niya na naipon niya sa Padan Aram. Nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan ang kanyang mga tupa, at habang wala siya, kinuha ni Raquel ang mga Diyos-Diyosang pag-aari ng kanyang ama. Niloko ni Jacob si Laban na Arameo dahil hindi siya nagpaalam sa pag-alis niya. Nang umalis si Jacob, dala niya ang lahat ng ari-arian niya. Tumawid siya sa ilog Euphrates at pumunta sa bundok ng Gilead. Nakalipas ang 3 araw bago malaman ni Laban na lumayas sina Jacob, kaya't hinabol niya si Jacob kasama ang mga kamag-anak niya sa loob ng 7 araw. Naabutan nila sina Jacob doon sa bundok ng Gilead. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Huwag mong gagawan ng masama si Jacob." Nagtatayo noon si Jacob ng tolda niya sa bundok ng Gilead nang maabutan siya ni Laban, at doon din nagtayo sina Laban ng mga tolda nila. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo ako niloko at dinala mo ang mga anak ko na parang mga bihag sa labanan? Bakit niloko mo ako at umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Kung nagsabi ka lang, paglalakbayin pa sana kitang may kagalakan sa pamamagitan ng tugtugan ng tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahagkan ng mga apo ko at mga anak ko bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama. Kaya lang, binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang gagawan ng masama. Alam kong sabik na sabik ka ng umuwi, pero bakit ninakaw mo ang mga Diyos ko?" Sumagot si Jacob sa kanya, "Hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako na baka pilitin niyong bawiin sa akin ang mga anak mo. Pero kung tungkol sa mga nawawala ninyong Diyos-Diyosan, kapag nakita niyo ito sa kahit sino sa amin, parurusahan siya ng kamatayan. Sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi, tignan niyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin, at kung mayroon man, kunin niyo." Hindi alam ni Jacob na si Raquel pala ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Kaya hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan niya sa tolda ni Jacob.
sa tolda ni Leah at pati sa tolda ng 2 aliping babae na mga asawa ni Jacob, pero hindi niya nakita ang mga ito. Paglabas niya sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Raquel, pero naitago na ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan sa lalagyan na ginagamit na upuan sa pagsakay sa kamelyo at inupuan niya. Hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ni Raquel, pero hindi niya ito makita. Sinabi ni Raquel sa kanya, "Ama, huwag po kayong magalit kung hindi po ako makatayo dahil mayroon akong buwan ng dalaw." At patuloy na naghahanap si Laban, pero hindi niya makita ang mga Diyos-Diyosan niya. Hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit, kaya sinabi niya kay Laban, "Ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabol mo pa ako? Ngayong nahalungkat mo na ang lahat ng ari-arian ko, may nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak, at bahala na sila ang humatol sa atin. Sa loob ng 20 taon nang ako'y nasa iyo, ni minsan hindi nakunan ang inyong mga kambing at tupa, at ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinangahasang kainin. Hindi ko na dinadala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko. Kapag araw ay nagtitiis ako sa init, at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig, at palaging kulang ang tulog ko. Sa loob ng 20 taon na pagtira ko sa inyo, 14 na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong 2 anak na babae. Naglingkod pa ako ng 6 na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero ano ang ginawa mo? 10 beses mong pinago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya ring Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako nang walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho, kaya binalaan ka niya kagabi. Sumagot si Laban, "Ang mga babaeng iyan ay anak ko, at ang mga anak nila ay mga apo ko, at ang mga hayop na iyan ay akin din. Lahat ng nakikita mo ay akin. Pero ngayon, ano pa ang magagawa ko sa mga anak at apo ko? Ang mabuti siguro, gumawa tayo ng kasunduan. Magtayo tayo ng batong magpapaalala sa atin at magpapatunay ng kasunduan natin." Kaya kumuha si Jacob ng malaking bato at itinayo niya ito bilang alaala. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato, at kumain sila roon sa tinumpok na mga bato. Pinangalanan ni Laban ang tinumpok na mga bato na Jegar sa Haduta, pero pinangalanan ito ni Jacob na Galid. Sinabi ni Laban, "Ang mga batong ito na tinumpok ang magpapatunay sa kasunduan nating dalawa. Ito ang dahilan kung bakit pinangalanan itong tinumpok sa Galid." Tinawag din iyon na Mispa dahil sinabi pa ni Laban, "Naway ingatan tayo ng Panginoon sa ating paghihiwalay. At kung hindi mabuti ang pagkikitungo mo sa mga anak ko, o kaya'y mag-aasawa ka pa ng iba, alalahanin mo na kahit hindi ko man ito nalalaman, ang Diyos ang magpapatunay ng kasunduan natin." Muli pang sinabi ni Laban kay Jacob, "Narito ang tinumpok na mga bato at ang bato na alaalang magpapatunay ng kasunduan natin. Ang mga tinumpok na batong ito at ang bato na alaala ang siyang magpapatunay ng ating kasunduan, na hindi ako lalampas sa tinumpok na mga batong ito para lusubin ka, at hindi ka rin lalampas sa tinumpok na mga batong ito at sa bato na alaala para lusubin ako. Naway ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama na si Nahor, na siya ring Diyos ng kanilang amang si Tera, ang siyang humatol sa ating dalawa." Nakipagkasundo rin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ng ama niyang si Isaac. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok, at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan, doon sila natulog sa bundok. Kinabukasan, maaga pa ay hinagkan ni Laban at binasbasan ang mga anak at apo niya, at umalis siya pauwi. Habang naglalakbay sina Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, "Mga sundalo ito ng Diyos." Kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahanaim. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau doon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Sinabi ni Jacob, "Sabihin ninyo kay Esau na matagal akong nanirahan kay Laban at hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon, at sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga aliping lalaki at babae. Sabihin ninyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin." Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, "Napuntahan na po namin si Esau at papunta na po siya rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 lalaki."
Kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay, kaya hinati niya sa dalawang grupo ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamelyo, dahil naisip niya na kung sakaling dumating si Esau at lusubin ang isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Nanalangin si Jacob, Diyos ng aking lolo na si Abraham at Diyos ng aking ama na si Isaac, kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko doon po sa lupain kung saan ako isinilang at pagpapalain ninyo ako. Hindi po ako karapat dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod, sapagkat nang tumawid ako noon sa Jordan, wala po akong ibang dala kundi tungkod lang. Pero ngayon ay may dalawa na po akong grupo. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang asawa ko't mga anak nila. Pero nangako kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang. Kinagabihan, doon natulog si Jacob. Kinabukasan, pumili si Jacob ng mga hayop na ireregalo kay Esau, 200 babaeng kambing at 20 lalaking kambing, 200 babaeng tupa at 20 lalaking tupa, 30 inahing kamelyo, kasama pa ang kanilang mga bisiro, 40 lalaking baka at 10 toro, 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ginawang dalawang grupo ni Jacob ang mga hayop at ang bawat grupo ay may aliping nagbabantay. Sinabihan niya ang kanyang mga alipin, mauna kayo sa akin at lumakad kayo na may pagitan ang bawat grupo. Sinabihan niya ang mga aliping nagbabantay sa naunang grupo, kung makasalubong niyo si Esau at magtanong siya kung kanino kayong alipin at kung saan kayo pupunta at kung kanino ang mga hayop na dala niyo, sagutin ninyo siya na akin ang mga hayop na ito at regalo ko ito sa kanya. Sabihin din ninyo sa kanya na nakasunod ako sa inyo. Ganoon din ang sinabi niya sa ikalawa, sa ikatlo, at sa lahat ng aliping kasabay, at pinaalalahanan niya ang mga ito na huwag kalimutang sabihin kay Esau na nakasunod siya sa hulihan, sapagkat sinabi ni Jacob sa kanyang sarili, aalukin ko si Esau ng mga regalong ito na pinauna ko, at kung magkikita kami, baka sakaling patawarin niya ako. Kaya pinauna niya ang mga regalo niya, pero nagpaiwan siya ng gabing iyon doon sa tinutuluyan nila. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang dalawa niyang asawa, ang dalawang alipin niyang babae at ang 11 anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel, na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos, pero buhay pa rin ako. Sumisikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Peniel. Pipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto sa balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon pinisil ng Diyos si Jacob.